grower, binigyan ka po ng foundation seeds na tagay kulay pula, ikaw ay mayroong special accreditation. Ibig sabihin, ikaw ay maraming tanim na biniin na malimit o palaging pasa. Hindi ka, lagi mo nakakapasa sa laboratory. Pag ikaw po ay hindi nakakapagpapasa, hindi ka po bibigyan. Dahil ang saya. Kasi po yung foundation seeds, pag nakaano, yun po yung pinamimigay yung ani. Kumaga po ito yung hagdan, itong red tag pababa, ito na po. Ang kasunod po ng blue tag ay pong yellow. Ibig sabihin, pag yellow na po, ibig sabihin yun po ay good seeds na. Yung pong ani natin ng certified ay good seeds na po yun. Ano po? Yan. At yung po, ayan, meron po yung nakalagay diyan. Pangalan po na si grower, saan lugar ipinroduce yung bini, anong variety, kailan tinesting ang germination, kailan bilang ng yung po bang moisture content, yung dami ng halo, at yung po pangalan ng seed inspector. Ito po ang inyong titingnan. Yan po ay 20 kilos. Yan po ay bago ipamigay sa inyo, yan po ay tinitimbang ng taga-Philrice. Na dapat po ang isang sako ay hindi bababa ng 20 kilos. Pag yan po naging 19.5, reject po yan, ipababalik po ng Philrice, ipabalik sa seed grower. Ipariribag at patadagdagan. Or, i-reject na po talaga. Maganda po yung mapa, taas na 20.1, ganun. Kaysa maging 19.5, basta po kulang sa 20, ay magkakaroon po ng problema. Tapos, dapat po ay malinis ang sako, walang sira ng daga. Yan. Yung po nga ito, tayo gumamit daw po ng bini na palay na anong una? Mataas umani, matibay sa sakit at peste, angkop sa inyong lugar. Yung po ng mga ating mga pangkaraniwang palay na itinatanim, yung po ating mga 480 to 16 to 18, yan po ay pangkaraniwan, kahit saan po natin itanim yan. Ang masailan lang po na bini ay yung hybrid. Meron po yung hybrid na pangkataasan at mais doon po sa mababang lugar. Yung una po labas ng hybrid, yung public hybrid natin, yung PSB RC 76H. Tandaan po ninyo, pag ang number po ng binhi nating itinatanim ay may 8 sa huli, hybrid po yun. Yan, sir. Yan. Lahat po na may 8, 72H, 76H, lahat po na may 8 sa huli na number, yan po ay hybrid. Yung pong una lumabas na hybrid natin, yung pinroduce po ng Philrice, yung PSB RC 76H, yung po yung angkop sa parting norte. Sa north po. Pero po yung 72H, yun po ay dito sa atin sa Luzon, sa kababaan. Mestizo 1. Yung mestizo, dapat po yung mga mestizo. Mestizo 1. Yan nung, sino po na, baka po hindi pa kayo nakakapagtanim niyan, ano? Pioneer. Pero yun po yung mga, yung public hybrid natin na mestizo. Napakaganda po kasi nung umani ng mestizo, yung 72H natin. Ang ano po nung mga, alam mo po, kanya-kanya yan. Ang daming hybrid po ngayon eh. Pioneer pula yun. Pula, yung Pioneer 77 na 78, tapos mayroong Bigante Plus, meron tayong Love 77, may Jackpot. Yan, ang dami po eh. Na variety ngayon ng hybrid. Merong Habilis. Yan po, dami po natin ngayon. Nagawa po ng iba't ibang private company.
na kung saan sila po ang nagdi-develop ng mga variety po ng palay natin na hybrid. Ang i-develop lang po ng ating pamahalaan ay yung Mestizo 2019, meron na po niyan. Pero wala pa po available sa market. Kalimitan po ay kakaunti na i-produce. Pero sobrang dami ng... Ang dami. Yan. Tatandaan po pati ninyo, pag ang binhi natin ay itinatanim sa may patubig, Kawag-ulan. pag sa may patubig po yan, yan po ay may pangalan ng ilog. Ilog, tamo po rin. Oo. Kalirayan Yan, na. yan. Yan po ay kalimitan ay pangalan ay sa tubig. Pero pag yan po ay sa mga upland, kalimitan po ay pangalan ng bundok. Dapat po. Oh, yan. Para po tandaan ninyo. Parang dati po dito, pag sa tao po galing ay kayo ng tawag na pangalan biniyan. Yan. Ayan po pagka may patubig, pangalan po ng ilog. Mga inudyungan, wala na Yan. ganun sir ngayon. Ay, hindi, yung po mga binhi nating sinauna, yan ang po ay nawala na sa sirkulasyon. Pero kalimitan po yan ay ginagawang parentals. Ibig sabihin po, yung halimbawa sinabi ng inudyungan, iaasawa Ah, okay. para ma-develop po yung mas magandang variety. Kanlaon. Hindi po nawawala, imbis iniaasawa sa ibang variety na palay para po makadevelop ng bagong binhi. Pag nagka-develop pala sir dito ng bagong binhi ay Mount Kankana. Hindi, kaya naman pwede eh. Kasi po nung panahon una, nagkaroon na po kami ng FFS Farmers Field School doon po sa plant breeding. Yung po pag-aasawa ng ating pangkaraniwang palay. Ang amin pong ginamit doon ay yung Angelica. Insect 122. Yung Angelica. Oh, ano po ang at RC18. Ang amin pong pinag-asawa. Halos parehas po sila ng maturity. Yung po kasi ang pinakamahirap dyan, dapat ay yung panahon po ng pamumulaklak ng palay, dapat siya ay magsabay. Kasi pag hindi po nagsabay, paano mo mga asawa ay ang pagbuka po ng butil niya hindi magsasabay. Paano mo masasalina na similya ng lalaki yung butil ng babae kung nakasara? Kailangan nakabuka. Nakabuka po yan. Ang pagbuka po niyan ay alas 9 hanggang alas 2 yung pong masikat na ang araw. Once po yan ay sumara, hindi na po yan bubuka. Oh. Hindi katulad ng pinabubuka ng lalaki, ang hindi tayo pwede. Oh, yan. Hindi po yun. Yan po. O, tingnan ninyo po, ang palay po natin nahihinog po ba na sabay-sabay? Hindi po. O, yan. Alin ang una nahihinog? Yung baba o taas? Baba. Taas, hindi po lalakay. Puno. Lalakay po ang madaling... Alin po ang unang mahinog? Puno. Yung itaas kasi sila yung mas nakasalo ng pollen. Oo. Yan po pag sumara na, ay hindi mo na mapapabuka. Kaya yun po, ay hindi na po, kahit po yung ano yun, di babakin mo, wala na. Kahit may pasalubok. Ay, kahit pa hindi may pasalubong dyan, walang pampabuka. Kahit pa hindi masarap ang pasalubong. Kasi ito po inabuka. Kahit madaling araw. Ay, hindi po nabuka na yan. Yan po yung isang beses lang. May oras pa na. Pag sumara yan, hindi na yan bubuka. Sir, ano po yung kalimitang days na talagang naka-open yung ano? Hindi days. Ang aabangan mo dyan, yan ay yung namumulaklak na. Ah, okay. Pero araw-araw sir yun. Abay hindi, meron yung panahon, hindi buo kami pwede mo Kaya nga, yan, hindi pwede. Hindi yan pwede, hindi yan katulad ng anytime pwede pamukahin. Pag yung nagsara, wala na. Malapit sa Yan, ganun yun. Pero mga ilan days po bago mag... Yung pong halos isang linggo po, yung isang uhay. Kaya dapat, pag ikaw po ay nag-aasawa ng palay, babantay na lalaki at babae, halimbawa, nag-ano ka po ngayon. Ang style po nito, tatapyasan ang yung butil.
susungkitin mo ng toothpick, ay wag mo sisirain at o, di nakakapagawa ka na ngayon. Pagkatapos mo, tatakpan mo ng nasupot, para hindi mapasok nung galing sa talagang ikaw ang magtataktak. Tapos, kinabukasan, pag mainit na ang panahon, kukunin mo yung gusto mo maging tatay. Ipapagpag mo doon sa pinungusan o tinanggalan mo ng pollen. Para yun yung similya nung RC18 ang pumunta doon sa Angelica. Hindi po sir, natatagtag siya dun sa pinakasangkay niya pag O ba hindi? Dapat matalas ang iyong gunting. Ang iingatan mo doon ay yung pagsusungkit mo nung similya nung lalaki. Ay pag di na nawarak na, hindi na po pwede. Kaya dapat maingat ka. Yung kasi ang mano-mano, hindi naman kami nasa laboratory. Pero ganun po ang ginawa namin. At once po na ikaw ay nakabuo ng butil, ang lalabas po doon ay para po ba walang bigas na kalahati. Yun po ibig sabihin, nakadevelop ka. Tapos po yun, itatanim mo. Tatanim mo, padadamihin mo, at habang nadami siya, pipiliin mo kung anong gusto mo maging karakteristik nung gugustuhin mo maging binhi mo. Kung gusto mo ipanda, mataas, alisin mo. Kung gusto mo mababa, alisin mo lahat yung mataas, itatanim mo uli siya. Yan po yung matagal. Mga 6 o 7 tanim po para